Kahoy na po yan. Yan po ang hindi po mainit sa puwet yan mga kaibigan. Meron sir. Po rito ilalagay. Ayan po. At saka dito nyo mapapanood yung mga kuha natin. Pwede nyo sabihin sa misis nyo, oy, talaga nagtatrabaho ako ha. Ayan, nakakatuwa itong mga workers natin guys. Ito matagal na po sila. Sila yung gumagawa ng Phase 1C. Oo, sila yung gumagawa sa Phase 1C. Hanggang dito sa ilalim ng tulay na to, sa Plaza Mexico sila pa rin. Ayan o. Ang gandang upuan nila guys oh. Diba? Hindi po mainit sa puwet at sa maganda dito, hindi mabilad sa araw dahil nasa ilalim po sila ng tulay. Ito, number 1 na sa pupuntahan ko dito to. Pasyalan ko na to. Oh. At ito yung kalsada guys oh. At nakita nyo to, ito oh. Di ba may latag na dyan oh. Yan, final na po yan guys oh. Yan, final yan. Tapos itatawid yan dito. Di ko lang alam oh, hanggang dito lang kasi ito ay Bumanay itong area na to. Ito Bumanay ito area na to. Ayan. Ang dami mga PVC dito guys na ano yung mga binabaon po nila. Marami pong nakabaon dito. Ayan oh. Ang ganda na po. Diba? Ito ay sisimintohin din nila to at gawa ng ano yung gawin nilang tiles mga kaibigan. At ang maganda kasi dito, mahangin at saka may lilim at talagang aantukin ka dito. Aantukin ka dito. Ayan oh. Yung mga kahoy dito nakatambak yan, magagamit pa nila yan guys. Kasi dito yan at gawin nilang pang stopper yan dito. Okay. Ito yung mga bistay. Ito yung bistay na gagawin nila para sa kanilang paglalatag ng mga semento. Ayan to. Ayan. At saka proud po tayo dito sa mga gumagawa ng ng ating esplanade. Kasi alam nyo ang esplanade mga kaibigan, pag nabuo po yan, habang buhay po yan kung iingatan na po natin yan. Kasi yun po ang pinaka number 1 ngayon dito sa ating Maynila, itong esplanade natin. Kasi kahit nasa eroplano ka ay napakahaba po ang ating ilog Pasig. Kitang kita po siya kahit nasa taas po tayo, kahit na napakaliit na yan. Parang pansin nyo, parang Great Wall of China po ang mangyayari. Kasi ang Great Wall of China, kahit nasa 1,000 feet ka, kitang kita yung Great Wall of China. No, mayroon kasing kumuha ng video doon, kitang-kita napakahaba pala. Parang ito rin ang ating esplanade, mangyayari po talaga ito. Kaya wow na wow talaga ito. Ito mga gumagawa natin mga workers na to ay mga kamay po nila ang nagtatrabaho dito. Kahit nasabihin po natin ay tumatanda man sila, ay tuloy pa rin ang kanilang project. At makikita po nila habang buhay, sila po ay buhay. Kaya po mga at saka kunti na lang po ang gagawin dito guys, kasi ito ay simentado na kasi ito eh. Ito simentado na to mga kaibigan. Wala na po tayong gagawin dito na Ano yan? Ayuda ba yan? ayan o. At yung piso natin, mini piso natin, isa rin to gagamitin na rin yan. At waiting na po yan sa kanyang paglalatag ng mga concrete doon, yung tiles na rin at nakaabang na rin doon. Ayan o. At ang backhoe natin nandun sa itaas at hindi siya na gumagalaw ngayon. Mamaya guys, puntahan po natin yung maestranza. Ang maestranza natin ay meron na po tayo na biga. Meron na tayong 14 biga po na ilatag doon. At bukod lang yung sa iba pa, doon sa pinakadulo ay wala tayong update. Ayun no, nakikita po natin nagwi-welding sila ng biga mga kaibigan. Yung tinatawag natin na I-beam. Ayun no, nagwi-welding po sila oh. At mamaya puntahan po natin kasi medyo mainit pa lang sa ganitong panahon, ganitong oras. Ayan guys. Wow. Tingnan yung ilog natin. Oh, napakalinis guys. Kung pwede nga, pwede na tayo maliligo dito, no? Kaya lang, ang sabi nga ni Engineer Ray, ay hindi pa raw pwede maglalagay tayo ng kagaya sa Singapore, meron tayo na Merlion na tinatawag. Dito dapat dito sa may Plaza Mexico,
sa may banda dito, sa may Estranza, ay maglalagay dapat ng ganun. Napagmitingan na pala nila yan, napag-usapan na. Kaya lang, ang tubig kasi natin dito ay hindi pa safe mga kaibigan, kasi marami tayong mga turista dito, baka naman ay ayaw nila sa balat nila sa tubig na baka matalsikan, ay ma-allergy na. Depende sa mga balat skin natin, kasi yung mga iba naman ay sensitive skin. Ayan po mga kaibigan. Matagal na po nila naisip nila yan na maglalagay ng parang merlion dyan sa may Estranza mga kaibigan. Napakaganda po talaga to kung mayroong ganyan. Kaya lang, hindi puro talaga pwede na maglagay ng ganyan. Siyempre dito sila kukuha ng tubig sa Ilog Pasig, yun ang ibubuga doon sa itaas, no? Gagawa lang sila ng isang makina para lang na ibubuga doon sa taas, parang recycle, ikot-ikot lang yung tubig. Kaya lang di nga talaga pwedeng gawin dito dahil ang tubig ay hindi pa 100% na safe ang ating mga mamasyal, kasi umaanggi kasi yung mga kaibigan. Pag binubuga kasi daw yan, umaanggi ang tubig, kaya yun, kaya hindi po talaga mangyayari na magkakaroon tayo ng ganyan. Kung hindi kagaya doon sa ating Phase 1C, nakikita nyo sa harapan, meron tayong fountain, di ba? May fountain tayo doon. Ang tubig talaga doon ay nawasa talaga yon, may nilad yon. Malinis na malinis, kinakahawak-hawakan ng mga tao yon. Matalsikan man sila, pag bumubuga, malakas ang hangin. Okay lang kasi siya po ay gawa sa ano yon, may nilad po yun mga kaibigan. Oo. Bali 4,000 liters po ang nilalagay doon na tubig. Kaya safe po tayo doon. Dito naman, kung gagawa tayo ng kagaya sa Singapore na merlion, tapos may nilad po ang gagamitin natin, ay napakamahal guys, no? Napakamahal yun. Ano na lang siguro, ang gagawin lang po natin, lahat ng mga kababayan po natin nakatira dito sa gilid ng Ilog Pasig or mga estero mga kaibigan, ay iwasan na po natin magtapon ng mga basura at itapon po natin sa tama ang ating mga basura para naman ay wagas na po tayo makagawa kung ano dito sa ating Ilog Pasig. Pangalawa, maganda na po ang ating Ilog Pasig dahil napakarami na po mga isda na naglalakihan na po dito sa ating Ilog Pasig. Kumbaga siya ay nag-i-improve na po sa paglinis, kasi araw-araw dito may nagdi-dredging po mga kaibigan ang ating Ilog Pasig. Ito po ang maganda ngayon, marami na po tayo nakikitang isda dito. Mayroon palang cream dory, no? May cream dory dito guys, daming cream dory dito, at saka yung emelda, ang lalaki ng mga isda. Kung napapanood nyo po doon sa ating TikTok mga kaibigan, ang laki po ng isda, no? Ganyan pala yan mga kaibigan, yung cream, yung tinatawag natin na emelda, kasi ang ating Ilog Pasig ay karugtong ng ating alat dagat mga kaibigan. Pag ang dagat natin ay nag-high tide, pumapasok dito yung tubig alat, ang ating emelda pala ay nangihina pala talaga sila, no? Alam mo, dinampot lang yung isda na yon sa 8 kilo po mga kaibigan. Panoorin nyo po sa ating TikTok mga kaibigan, meron po tayong in-upload doon. Ganoon po, no? Napakaganda na po ang ating plaza, napakaganda na rin ang ating ilog Pasig River, gawa ng ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos at ang ating First Lady Liza Araneta Marcos. Kaya subaybayan po natin lagi ang ating video kay Papa D Channel po guys.